Kamusta mga tol? Meron ba talagang chance na makuha ng Warriors yan sa Antetokounmpo? Paano ba siya makukuha ng Warriors? Sabay tirahin na natin yan, pero bago yan, at tsara muna tayo, focus lang sa goal. Okay game, ang Milwaukee Bucks ngayon mga tol, pang-11 sila sa standing ha. At halata naman talaga no, hindi na talaga masaya si Giannis Deville sa Bucks. Wala na rin sila masyadong access sa mga players na malaki yung value, diba? Kaya malabo mapalakas pa nila yung team nila ngayong season. Tapos injured pa si Giannis Deville, merong calf injury siya, diba? At hindi pa nila alam kung kailan pa siya makakabalik. So baka eto na talaga mga tol no. Eto na siguro yung magandang pagkakataon para i-trade ng Milwaukee Bucks ito si Giannis Deville. Unang-unang pwede makakuha kay Giannis Deville, eto ang Golden State Warriors. Ngayon yung sabihin, syempre mga tol, kapag kinuha mo si Giannis Deville, diba? Kasama syempre sa trade yung utol niya si Thanasis Antetokounmpo. Package deal yan So ang pwedeng i-offer ng Warriors dyan mga tol, dahil injured si Jimmy Santos, diba? For sure makakasama talaga yon sa trade. Sakto naman kasi magandang pamatch yung salary ni Jimmy Santos sa salary ni Giannis Deville, diba? Kasi 54 million si Giannis Deville at 54 million din si Jimmy Santos. So eto yung pwedeng unang ibigay ng Warriors mga tol, si Jimmy Santos, si Tropang Hill, si Podjemas at si Quinten Post Office. Basically, apat na pwede nilang first five sa Warriors no? Pero syempre, kulang pa talaga yan mga tol, kasi si Giannis Deville yung pinag-uusapan natin dito no? Isang legit na superstar marketing yung hype na yan. So syempre, kailangan dagdagan ng mga draft picks yan, diba? Siguro mga 4 hanggang 5 first round picks. Meron sila 2026, 2028, 2030, 2031 at 2032 first round picks na pwedeng isama nila. Now para sa akin mga tol no, kung yan yung ibibigay ng Warriors, parang marami talaga, the best na talaga yan para sa Warriors, as in nakatipid na sila kapag ganyan lang yung binigay nila ha, kasi hawak pa nila sa Jordan Suminga na pwede pa nila pa-trade din sana pero kasi pag ganyan lang mga tol no, malabo siguro pumayag ang Milwaukee Bucks sa ganyan So eto mga tol, kung talagang all in ang Warriors na makuha si Giannis Deville, eto yung dapat nilang ibigay sa trade para magkaroon man lang ng interest ang Milwaukee Bucks. Eto ha, si Jimmy Santos, si Jonathan Suminga, si Moses Moody, si Podjemas, tsaka si Quinten Post Office. Tapos same din kanina mga tol ha, 5 first round picks pa yung kasama dyan. Kung titingnan nyo, buong future ng Warriors, kailangan talaga isama nila sa trade no? Pero sa Bucks naman mga tol, ang kailangan nilang gawin, isama nila sa trade si James Reed para mag-match yung mga salaries. Pero ang tanong naman dyan, dapat ba talagang gawin ng Warriors yung ganyang klase na trade? Ubusan ng players yung nangyari no? Ang simple sagot ko dyan mga tol, oo talaga, isang malaking oo talaga. Kasi wag nyo kalimutan mga tol, ang makukuha ng Warriors dito, si Giannis Deville isang legit na top 5 player sa NBA. At yung importanteng detalye rito mga tol, 31 years old pa lang siya, di ba? At hanggang 2028 pa yung kontrata niya. Napakahirap makakuha ng isang legit na top 5 player sa NBA ngayon na kayang bumuhat ng isang team So ganito yan mga tol no, si best shooter sometimes 37 years old na. Siguro kung maglalaro yan hanggang 42 years old, meron pa siyang 5 taon sa NBA, diba? Na kung for example, hindi makuha ng Warriors Giannis Deville, sino ngayon ang papalit sa trono ni best shooter sometimes bilang franchise player ng Warriors? Sino? Wala talaga, At yung importante rito mga tol ha, kapag nakuha nila si Giannis Deville, now meron na ulit chance yung Warriors na lumabas sa championship, diba? Bakit kanyo? Kasi mga tol, mapipila talaga ni Giannis Deville yung napakalaking hole ng Warriors ngayon walang iba kundi yung inside scoring. This season mga tol ha, 28 points per game ang ginagawa ni Giannis Deville. Mas mababa yan actually kaysa sa nakaraan 2 seasons niya na 30 points per game yung ginagawa niya. Pero kasi unang reason dyan mga tol no, bumaba talaga yung shot attempts niya ngayon season 16 attempts per game na lang yung ginagawa niya, samantalang last 2 years almost 20 attempts yung ginagawa niya per game. Pero yung kailangan nyo malaman din dyan, 64.5% ng field goals ng hype na yan, napakataas Pang-apat actually sa buong NBA mga tol ha. O ito, i-compare natin yan sa ibang players ha. Si Joker this season, 60.5% sa field goals. Si Makaya naman, 55.9% sa field goals. Jimmy Santos, 51.9%. Si Tuklaw, 51.4%. Si Lolo Bron, 50.7%. Si Davis Salon, 50.6%. Si Wembayaman, 50.6%. Si Android number 2, 49.8%. At si Papa Luka, 47.1%. At si Best Shooter sometimes 46.8% lang sa field goals. Kita nyo yun mga tol ha. Yung mga kilalang scorer talaga sa NBA kadalasan talaga medyo malapit sa 50% yung field goal percentage yan, diba? Pero si Giannis Deville 64.5%, napakataas, hayop Eto kasi yan mga tol, kapag tinignan natin yung shot ni Giannis Deville this season sa loob, 276 out of 365, napakataas no? 75.6% ha, samantalang 60% lang yung league average sa pwesto na yan Again mga tol, yan yung mag-fill up sa isang napakalaking hole ng Warriors sa loob, diba? Lalo na yung inside scoring nila.
Isipin nyo na lang, eto, kunwari, sasalaksak si Giannis de Belen, di ba? Tapos kakampi niya sino? Si best shooter of Santos yung kakampi niya. Ano mangyayari kapag ganun? Eh di syempre, mas magiging maluwag yung loob para kay Giannis de Belen, di ba? Hindi sila makakapag-double team kasi merong shooter paminsan-minsan sa labas eh. Tapos kunwari, magpipick and roll si Giannis de Belen tsaka si best shooter of Santos. Nako po, napakahirap talaga bantayan nun eh, no? Kasi kailangan bantayan nila si best shooter of Santos sa labas, di ba? At kapag napasahan naman sa roll si Giannis de Belen, nako wala na. GG na talaga kapag ganun. Tapos, ito yung isa pang importante mga tol no? Pwede na ngayon mag-small ball talaga yung Warriors pero hindi talaga small ball eh kasi si Giannis de Belen mga tol, 6'11 yung height na yung matangkad yan eh. Bato-bato pa. Eh, talo-talo pa nga ng katawan yan yung mga construction workers sa atin eh. Na kung pwede ngayon gawin ng Warriors na ganyan, pwede si Giannis de Belen yung mag-sentro para sa kanila, di ba? O kaya pwede rin, si Doraemon pa rin yung sentro nila pero si Giannis de Belen palagi tutulong sa loob. Ayun, nagagets nyo ba yung ganun mga tol? So, ang posibleng maging first leg ng Warriors kung mangyari yan mga tol ha? Si best shooter of Santos sa point guard, tapos si Tropang Guild, si James Reed sa small forward, si Giannis de Belen sa 4 at si Doraemon sa sentro. Parang okay talaga mga tol no? 4 na players yan na meron ng championship experience ha. Tapos meron pa 3 kasamang shooters, Giannis de Belen, pwede siya yung mag-orchestrate ang offense nila palagi. While si Doraemon naman, ayun, tagabigay ng screen off the ball para kay Best Shooter Santos, diba? Pwede no? Pwede diba? Pwede syempre. Ang ganda nga talaga ng ganyan eh. Pwede syempre yung ganyan. Yun nga lang, syempre, ubus talaga yung pamalit na players ng Warriors off the bench, diba? Pero okay lang talaga yan eh kasi kahit sino-sino naman talaga yung ginagamit ng Coach Kerr off the bench eh. Now, okay talaga yung trade na yan para sa Warriors, diba? Pero ang tanong, papayag ba ang Milwaukee Bucks sa ganyang klase ng trade? Siyempre kapag ganyan mga tol, ang unang-unang gagawin ng Milwaukee Bucks, papakinggan yan lahat ng offers kasi franchise player nila ay mawawala sa kanila eh. Pero kung etong Warriors offer lang yung pag-uusapan natin mga tol ha, tingin ko magandang trade din talaga to para sa Milwaukee Bucks. Unang-una kasi meron kasamang elite player, just Jimmy Santos eh. Siguro mga top 10 hanggang top 15 na player sa NBA, diba? Pero kahit na mga tol ha, pwede talaga kasama sa pang-rebuild just Jimmy Santos. Tanong nyo pa sa Miami Heat, ang hindi lang talaga maganda dyan, 36 years old na si Jimmy Santos eh. Tapos ACL injury pa eh, no? At hanggang next year na lang yung kontrata niya. So medyo bumaba na talaga yung value ni Jimmy Santos mga tol ha. At makakasama na talaga siya sa trade na to kasi injured nga siya at kailangan yung salary mag-match sa mga trade sa NBA, diba? Ayun, siya yung magiging pa-match ng salary ni Giannis de Belen. Pero mga tol ha, yung mga batang players na kasama, si Jonathan Suminga, si Moses Moody, si Podjemas at si Quinton Post Office ha, puro 23 years old pababa yung mga yan mga tol eh. Si Quinton Post Office lang yung 25 years old na eh, no? So mataas pa talaga yung value niya mga yan sa trade. So kung overall rebuild talaga yung gagawin ng Milwaukee Bucks mga tol at gugustuhin nila mag-rebuild through draft picks, eh pwede nilang gawin, i-trade nila yung mga yan isa-isa, diba? Para makakakuha sila ng mas maraming draft picks. Pero kung hindi naman, pwede rin naman talaga nila palakasin yung mga yan eh. So tingin ko mga tol, hindi lang talaga 4 hanggang 5 draft picks yung kasama talaga sa trade na to kasi kung iti-trade nila yung mga batang players na nakuha nila, posible siguro mga umabot to, mga 10 first round picks total yung makuha nila eh. Lalo-lalo na to mga tol, si Moses Moody, 3&D player to eh, no? Hindi man talaga yung mga ganyang players, lalo-lalo na sa mga championship teams. Tanong nyo pa sa New York Knicks, 5 first round picks ang binigay nila para makuha lang nila si Mikal Bridges over cold water eh. So ayun mga tol, no? Tingin ko, posible talaga makakuha ng Golden State Warriors si Giannis de Belen. Pero dapat ang gawin talaga nila, all in talaga dapat. Lahat talaga ng pwedeng i-trade nila eh. Kasi mga tol, hindi lang naman yung current situation nila masasolve ng trade na to eh, no? Pati yung future nila, masasolve din talaga eh. Ibigay nyo na lahat kahit sino pa. Huwag nyo lang isasama si Best Shoot of Sometimes. O ano pang imagas, malagay kayo mga hitar ng Lakers.